99.9. Your good vibes. You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GB 99.9 Batangas. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GB Balita Express. GB Balita Express. Narito na ang GB Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes! Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Dito lamang sa GV 99.9. Your Good Vibes. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama niyo rin po si DJ Noel at DJ Joey Boy sa kabilang linya upang maghatid ng pinakabagong balita, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli ito po ang GB Balita Express. oras natin ngayon, 7 minutos, makalipas ang alas 7 ng umaga at dako na tayo sa Headlines Balita. 25 na Pinoy kabilang sa naligtas sa human trafficking sa Myanmar. ICC ibinasura ang petisyon ng kampo ni Duterte ukol sa pagkwestiyon ng jurisdiksyon ng kaso. Ibinasurang dismissal order versus kay Senator Villanueva, kumpirmado ni ex-Ombudsman Martires. Kapulisan pinaghahanda sa mga posibleng arrest warrant sa kaso ng missing Sabongeros ayon kay Nartates. Isang Korean na may 14 cases ng rape arestado sa Cavite. Isang dalaga hinold up ng lalaking ka-meet up sa Cavite. 1.35 milyong pasahero aasahang dadagsa sa NAIA ngayong undas. At halos 1 million pesos na halaga ng shabu nasamsam sa buy-bust operations sa Laguna at Rizal. Mahigit 800 mangingisda sa Batangas City nakatanggap ng fuel subsidy program mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 4A. At para sa ating detalye, 25 na Pinoy kabilang sa mga naligtas sa human trafficking sa Myanmar. Para sa detalye, DJ Joey Boy, ibalita mo. GB Balita Express. DJ Frankie, kabilang nga ang 25 mga Pilipino ang nailigtas sa human trafficking sa Myanmar. Kasama sila sa 167 mga katao na nakatawid sa border ng Myanmar at Thailand. Marami pa rin ang nananatili sa Myawaddy, isang lugar sa Myanmar, dahil sa hinihintay nila ang clearance mula sa military na nagkokontrol sa lugar. Nitong Oktubre 23 ay nagsagawa ng raid ang Democratic Karen Benevolent Army o DKBA laban sa scam compounds sa KK Park, isa sa pinakamalaking hubs na sangkot sa mga online scams. Mahigit na 600 katao ang tumakas sa nasabing lugar na tumawid sa Mowi River patungong Thailand. Ang 25 Pinoy ay nakatakas at nakatawid sa ilog ng walang pasaporte. Ang kanilang hakbang ay base sa tulong ni dating Philippine Embassy Police Attaché Colonel Dominador Matalang at Jay Critia ng Civil Society Network for Human Maps. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. ICC ibinasura ang petisyon ng kampo ni Duterte ukol sa pagkwestiyon ng jurisdiksyon ng kaso. Para sa detalye ng balita, DJ Noel, ibalita mo. GB Balita Express. Ibinasura ng International Criminal Court o ICC ang petisyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa jurisdiksyon ng korte. Base sa desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber na inilabas kahapon, ay nanindigan sila na otorisado sila na ituloy ang kaso laban sa dating Pangulo dahil sa crimes against humanity. Dagdag pa nito na maaari nilang hawakan ng kaso kahit na naganap ang krimen sa Pilipinas. Samantala, tinanggihan rin ng korte ang hiling ng depensa na ipagpaliban ang pagpapalabas ng desisyon. Nangangahulugan ito na ang prosecution ng kaso ay matutuloy sa The Hague.
Magugunitang naaresto si Duterte noong Marso 11 dahil na rin sa hiling ng ICC bilang bahagi ng investigasyon sa war on drugs noong ito ay Pangulo. Pinagpaliban ang confirmation of charges noong Setyembre 23 dahil sa hiling ng kampo ni Duterte. Kasama rin sa ibinasura ng ICC Pre-Trial Chamber ang hiling ng defense team na interim release para sa dating Pangulo. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, Your Good Vibes. Ibinasurang dismissal order case versus kay Senator Villanueva, kumpirmado ni ex-ombudsman Martires. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Kinumpirma ni dating Ombudsman Samuel Martires na ibinasura na noong 2019 ang dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva, kaugnay umano'y ng maling paggamit ng kanyang PDAF noong 2008. Ito ay matapos sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hihilingin niyang ipatupad ng Senado ang naturang 2016 dismissal order. Ayon kay Martires, pinagbigyan niya ang mosyon ni Villanueva na humihiling na ng baligtarin ang utos ng pagpapatalasik. Ipinakita ni Villanueva ang bahagi ng desisyon ng ombudsman na nagsasaad sa walang probable cause laban sa kanya at peke ang mga pirma na idinugtong sa kanyang pangalan. Nagpakita siya ng mga clearance mula sa ombudsman at Sandigan Bayan na nagpapatunay na wala siyang nakabinbing kaso. Matatandaan noong 2016, ipinatanggal ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales si Villanueva bilang CBAC Party List Representative. Ngunit iginiit ng Legal Counsel ng Senado na tanging Senado lamang ang may kapangyarihang magpatanggal o magsuspinde sa mga miyembro nito. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9 Your Good Vibes. At kapulisan pinaghahanda sa mga posibleng arrest warrant sa kaso ng missing sabongeros ayon kay Nartates. At para sa detalye ng ating balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. Ipinag-utos ni Philippine National Police o PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at ilang lokal na police units na maging handa sakaling maglabas ng warrant of arrest laban sa akusado sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Noong Martes, sinabi ng Department of Justice o DOJ na ang reklamong pagpatay na inihain laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at iba pang individual sa mga nawawalang sabongero ay isinumite na para sa resolusyon. Ang reklamo ay para sa kidnapping, serious illegal detention at multiple murder bukod sa iba pa. May kabuuang 57 respondents ang naghain ng kanilang counter affidavits, kabilang sina Ang, actress na si Gretchen Barreto at dating hepe ng National Capital Region Police Office na si retired Police General Jonel Estomo na itinanggi ang mga paratang. Kasunod nito, maglalabas ng resolusyon ang panel of prosecutors kung ididismiss o isasampa sa korte ang reklamo. Noong Agosto 1, inihain ng multiple murder, serious illegal detention, enforced disappearance, direct bribery at obstruction of justice laban kay Ang at iba pa. Itinanggi ni Ang mga akusasyon laban sa kanya at ang kanyang kampo ay nagpahayag ng pag-asa na ang kanilang pagnanais na ibalik ang reklamo sa PNP ay maipagkaloob na nagsasabing ang ebidensya ay isinumite ay walang sapat na kredibilidad. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Korean na may 14 na kaso ng rape arestado sa Cavite. Para sa detalye ng balita, DJ Noel, pasok. GV Balita Express. DJ Frankie, na aresto ng mga otoridad ang isang Korean national na may kinahaharap na kaso ng rape at sexual assault sa isinagawang operasyon sa Silang, Cavite, kamakalawa ng hapon. Batay sa ulat ng tanggapan ni Cavite Provincial Director Colonel Ariel Red, dakong alas 3:30 ng hapon, nang arestuhin ng silang pulis ang suspect na kinilala sa alias na Kwon, nasa hustong gulang, Korean national at residente ng nasabing bayan. Ang operasyon ay isinagawa sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 18, Tagaytay City. Kabilang sa 14 na mga kaso ang 7 bilang ng rape sa ilalim ng Article 266-A ng Revised Penal Code na walang piyansa at 7 bilang ng sexual assault
na may kaukulang piyansang 120,000 pesos bawat kaso. Si Kwon ay kabilang sa regional level most wanted persons ng Calabarzon region. Kasalukuyan siyang nasa kustodiya ng pulisya habang inaasikaso ang dokumentasyon para sa pagsasampa ng kaso at posibleng deportation proceedings. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, Your Good Vibes. Dalaga hinold up ng lalaking ka-meet up sa Cavite. At para sa detalye ng balita, GV Balita Express. isang 19 years old na dalaga ang hinold up ng lalaking nakita niya sa Facebook matapos silang mag-meet up sa Barangay Pantihan, 1, Maragondon, Cavite, kamakalawa ng umaga. Ayon sa biktima na si alias Precious, residente ng Barangay Bukal, nakilala niya ang suspect na si alias Kent, 28 years old na taga Parañaque City. Sa isang online buy and sell group ng ginto, nagkasundo umano silang magkita para sa bentahan ng alahas. Pagdating sa lugar nang natagpo ang dakong alas 8 ng umaga, tinutukan umano ng baril ng suspect ang biktima. Saka kinuha ang dala nitong pera, cellphone at mga alahas bago tumakas. Sakay ng puting Yamaha na motor. Agad nag-report sa Maragondon Police ang biktima at kasalukuyan nang nagsasagawa ng follow-up operation ang mga otoridad upang mahuli ang suspect. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. 1.35 million na pasahero aasahang dadagsa sa NAIA itong sa darating na undas. Para sa detalye, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. DJ Frankie, tinatayang aabot sa 1.35 million na pasahero ang dadaan sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ngayong undas. Ayon yan sa airport operators nitong Huwebes. Kasunod ng inspeksyon ng Department of Transportation sa the new NAIA Infracorp sa Terminal 3, ipinakita ang mga bagong pasilidad tulad ng self-check-in kiosks, bag drop counters at bagong food hub upang mapahusay ang karanasan ng mga biyahero. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, handa na ang lahat ng ahensya sa ilalim ng Oplan Undas para sa pagdagsa ng mga pasahero. Ibinida rin ng NNIC na umabot na sa higit 85% ang on-time performance ng mga flight, mas mataas pa sa global standard at nakapag-remit na ito ng 57 billion pesos sa pamahalaan sa loob lamang ng isang taon kumpara sa 32 billion pesos ng MIA mula 1996 hanggang 2024. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Halos 1 million pesos na halaga ng shabu na samsam sa buy-bus operations sa Laguna at Rizal. Para sa detalye ng balita, DJ Noel, pasok. GV Balita Express. Hindi bababa sa 5 hinihinalang drug traffickers ang inaresto noong Miyerkules sa buy-bus operation sa Laguna at Rizal provinces at nakuhanan ng halos 1 milyong pisong halaga ng shabu o crystal meth sa isang illegal na baril, sabi ng pulisya. Sinabi ni Colonel Dennis De Guzman, hepe ng pulisya ng Calamba City, Laguna, sa isang ulat na nahuli ng mga operatiba ng anti-illegal drugs ang isang hinihinalang tulak na kinilalang si Emil alas 10:20 ng gabi sa Barangay Canluban matapos niyang ibenta ang 500 pisong halaga ng shabu sa isang undercover na pulis. Nakuha mula sa suspect ang 5 selyadong plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may bigat na 70 gramo na nagkakahalaga ng mahigit 400,000 pesos. Nakumpiska rin ng mga pulis kay Emil, isang high-value individual, ang isang undocumented caliber 9mm pistol na may kargang 7 bala. Sa San Mateo, Rizal, nahuli ng mga pulis na Prince, Mary, Jonathan at John sa isinagawang drug sting operation sa Barangay Gulod, Malaya bandang alas 11:30 ng gabi ayon sa Police Region 4A sa isa pang ulat. Nakuha sa mga suspect ang 16 na sachet ng meth na may kabuuang bigat na 77 grams na nagkakahalaga ng mahigit 500,000 piso, isang digital weighing scale at shabu sniffing paraphernalia. Nagsagawa pa ng karagdagang investigasyon ang Laguna at Rizal Police para matukoy ang pinagmulan ng iligal na droga. Nasa kustodiya ng pulis ang lahat ng mga suspect at maharap sa formal na reklamo
dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Maharap din si Emil sa isa pang kaso ng illegal possession of firearm. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, Your Good Vibes. At para sa ating Good Vibes balita, mahigit 800 mangingisda ang nakatanggap ng fuel subsidy program mula sa BFAR Region 4A. At para sa detalye ng ating balita, GV Balita Express. may 882 na mangingisda sa Batangas City ang nakatanggap ng fuel subsidy program mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 4A. Ang programa ay bahagi ng Enhanced Philippine Fisheries Development Program na naglalayong suportahan ang mga marginalized fisherfolk habang isinusulong ang advokasya ng BFAR sa sustainable at legal na pamamaraan ng pangingisda at upang matiyak ng katatagan ng supply ng pagkain sa bansa. Bawat fuel card ay nagkakahalaga ng 3,000 pesos fuel credits bilang tulong sa mga mangingisda sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Nagpaabot pasalamat ang mga benepisyaryo sa pamamagitan ng Vice President ng Samahan ng mga Mangingisda ng Santa Clara Ibaba na siya ring chairman ng Bantay Dagat na si Robert Claus. Isinagawa ang pamamahagi sa Office of the City Veterinarian na siya ring tanggapan na tumukoy sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Nauna nang nagsagawa ng distribution ng fuel cards sa Barangay Ilihan noong October 15 at sa Barangay Pinamukaan proper noong October 16. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9 Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng balita hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. Check out their Facebook page, Lipa Medics Medical Center, their Instagram at Lipa Medics Medical Center, and check out their website, lipamedics.com. At manatiling nakatutok sa GV 99.9 para kayo ay GV informed, GV aware at GV updated. Muli ako po si DJ Frankie at kasama natin sa kabilang linya, DJ Noel and DJ Joey Boy, only here to the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express. GV 99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music.